Mga kaibigan, maligayang pagdating sa paglalakbay na ito ng karunungan. Ang paglalakbay na ito ay hindi tungkol sa karagatan o kalawakan, kundi sa mundo ng mga ideya na hinubog ng ilan sa mga pinaka-maimpluwensyang isip sa mundo. Hayaan ninyong malibang kayo sa payapang tanawin ng kalikasan at sa banayad na haplos ng musika. Habang lumulubog tayo sa malalim na pagmumuni-muni ng mga kilalang tao, hayaan nating gabayan tayo ng kanilang panloob na karunungan. Humanda kayong pagnilayan ang kanilang mga salita dahil nagtataglay ang mga ito ng mga katotohanan na maaring magpaliwanag sa ating mga landas at magpayaman sa ating mga buhay. May isang paraan lang para makagawa ng magandang trabaho at yun ay ang mahalin ang ginagawa mo. Si Steve Jobs, isang taong nagpabago sa ating relasyon sa teknolohiya, ay matibay na naniniwala sa kapangyarihan ng hilig. Mag-isip sandali. Ang paglalaan ng iyong enerhiya, iyong pagkamalihain, ang lahat ng iyong sarili sa isang bagay na tunay mong mahal. Ano ang nagpapasaya sa iyong puso? Ano ang nagpapalimot sa iyo sa oras? Nagpaparamdam sa iyo ng sigla at kasiyahan? Hanapin ang hilig na iyon, alagaan ito, at hayaan itong gabayan ka patungo sa kadakilaan. Sa huli, hindi ang bilang ng taon sa iyong buhay ang mahalaga. Ang buhay sa iyong mga taon ang mahalaga. Ang mga salitang ito ni Abraham Lincoln, isang taong namuno sa isang bansa sa pinakamadilim nitong panahon, ay tumutugma sa isang malalim na katotohanan. Mga kaibigan, ang oras ay isang tuloy-tuloy na ilog na patuloy na umaagos. Hindi natin ito mapipigilan ni mababago ang agos nito. Ngunit maari nating piliin kung paano tayo maglalayag sa tubig nito. Huwag lang bilangin ang mga taon, kundi punuin ang mga ito ng layunin, hilig, at mga karanasan na tunay na nagpaparamdam sa atin na buhay. Ang tagumpay ay hindi pangwakas. Ang kabiguan ay hindi nakamamatay. Ang lakas ng loob na magpatuloy ang mahalaga. Si Winston Churchill, simbolo ng lakas sa panahon ng digmaan, ay naunawaan ang mga pagsubok at tagumpay sa buhay. Mga kaibigan, ang tagumpay ay hindi isang patutunguhan, kundi isang serye ng mga sandali, isang landas na dumadaan sa mga lambak at tuktok. Ang kabiguan ay hindi rin katapusan, kundi isang pagkakataon upang matuto, umangkop, at bumangon ng may higit na lakas. Sa mga sandaling ito ng hamon, nasusubok ang ating tunay na lakas. Ang kaligayahan ay hindi handa na. Nagmumula ito sa sarili mong mga kilos. Si Dalai Lama, isang espiritual na pinuno na iginagalang dahil sa kanyang karunungan at habag, ay nagpapaalala sa atin na ang kaligayahan ay hindi isang regalo na ibinibigay sa atin, kundi isang paraan ng pagiging nililinang natin mula sa loob. Hindi ito matatagpuan sa panlabas na ari-arian o pansamantalang kagalakan, kundi sa kung paano natin tinitingnan ang mundo at kung paano tayo nakikipag-ugnayan dito. Linangin ang kabaitan, isagawa ang pasasalamat, at mamuhay ayon sa iyong mga pagpapahalaga. Ito ang mga buto kung saan namumukadkad ang tunay na kaligayahan. Maging sarili mo, lahat ng iba ay okupado na. Si Oscar Wilde, ang dalubhasa sa talino at komentaryong panlipunan, ay humahamon sa atin na yakapin ang ating pagiging natatangi sa isang mundo na madalas ay nagpipilit sa atin na sumunod. Bawat isa sa atin ay may natatanging kagandahan, isang natatanging kombinasyon ng mga talento, katangian, at pananaw na kailangan ng mundo. Mga kaibigan, huwag matakot na ipakita ang inyong tunay na kulay. Ang pagiging totoo ay isang magnet na umaakit sa mga tao at lumilikha ng tunay na koneksyon. Ang pinakamahusay na paraan upang matuklasan ang iyong sarili ay ang mawala ang iyong sarili sa paglilingkod sa iba. Si Mahatma Gandhi, ang kampeon ng kapayapaan at katarungang panlipunan, ay matibay na naniniwala sa pagkaugnay-ugnay ng sangkatauhan. Kapag inalis natin ang ating atensyon mula sa ating sariling pagnanasa at ituon ito sa pangangailangan ng iba, nakakarating tayo sa isang pinagmulan ng layunin at kasiyahan na higit pa sa ating individual na sarili. Tignan ang paligid mo.
ang iyong komunidad, ang iyong mundo. Saan ka makatulong? Saan ka makagawa ng pagbabay? Ikaw ang dapat maging pagbabago na nais mong makita sa mundo. Ang mga makapangyarihang salitang ito ni Gandhi ay hindi lamang isang mungkahi, kundi isang panawagan para sa pagkilos. Hinahamon tayo nito na maging halimbawa ng pagbabago na ating hinahanap. Kung nais mo ng higit na kapayapaan sa mundo, maging isang tagapayapa. Kung nais mo ng higit na kabaitan, hayaan ang kabaitan na maging gabay mo. Ang iyong mga kilos, gaano man kaliit, ay maaring lumikha ng mga alon ng positibong pagbabago na kumakalat ng malayo sa iyong abot. Sa pagtatapos ng ating paglalakbay ng karunungan, itanim ang mga salitang ito sa inyong puso at isipan. Naway magsilbi itong ilaw na magpaliwanag sa ating mga landas, magbigay gabay sa ating mga desisyon, at magbigay inspirasyon sa atin na mamuhay ng may layunin, hilig at kakatotohanan. Kung nakahanap ka ng kapayapaan at karunungan sa mga kaisipang ito, mag-subscribe sa aming channel para sa higit pang nakaka-inspire na nilalaman. Hanggang sa susunod, naway ang iyong paglalakbay ay puno ng layunin at kahulugan.